Dahil sa nangyaring handaan noong nakaraang araw, medyo maraming natirang ulam kaya naman 2 days na talaga na ang ulam namin palagi ay karne. Kaya ngayong araw, pumunta kami ni mama sa taas ng bundok para mamitas ng gulay na uulamin namin ngayong hapunan. Kasi kaming mga nakatira dito sa bundok ng Tralala, sanay talaga kami na ang palaging inuulam ay gulay. Kasi syempre, gulay pampahaba ng buhay, pero minsan nag-uulam din naman kami ng karne kasi baka hindi na rin naman kami mamatay. Biro lang, si mama kasi talaga kapag bumibili ng karne sa palengke, ang lagi lang namin ginagawa doon ay pansahog lang sa gulay. Pero nitong nakaraang araw, medyo maraming natirang karne kasi nga nagkatay sila ng 2 baboy. Si mama talaga ang unang nagreklamo na nauumay na daw siya sa karne. Meron na rin palang mga bunga ang tanim na talong ni mama. Parang kailan lang talaga ang liliit pa ng mga to. Pero ngayon, meron ng mga pwedeng harvestin, nakakatuwa lang talaga. Kahit tong mga tanim ni mama na kamatis, ang dami niya ring mga bunga. Yun nga lang, mga hilaw pa. Pero siguro mga 2 linggo or 1 linggo na lang to, hinugan na rin sila. Natutuwa rin talaga ako mamitas na mga bunga ng talong ni mama kasi ito yung mga unang bunga. Kapag mga unang bunga, malalaki. 4 na piraso lang ang kinuha ko, sapat na to sa amin. Namitas na rin pala ako dito ng siling panigang. Ito naman ay tanim ng pinsan ko. Marami din palang tinanim na sili ang pinsan ko, kaya lang marami din nagsimatayan. Kaya tinamad na rin siyang linisan dito, kaya masukal. Habang namimitas ako ng sili, ang dami namin nakita dito ni mama na putok-putukan. Paborito daw pala to kainin ni mama, lalo na nung bata pa siya. Mas masarap daw to, lalo na kapag may asin. Sasamahan daw pala ni mama ng labanos ang iluluto niya na gulay ngayong hapunan. Kaya pumunta na kami dito sa tanim ng kapatid ko na labanos. Magabunot lang kami dito ng mga 3 piraso. Ito palang una ko nabunot, talagang tuwang-tuwa ako kasi naman ang laki niya talaga. Mataba kasi talaga ang lupa ng pinagtaniman ng kapatid ko, pero bihira lang yung nabuhay. Isa pa lang yung nabunot ko dito, pero sulit na sa laki. Pero sabi ni mama, kulang pa rin daw yan, kailangan pa rin namin dagdagan. Maliit lang yung sumunod ko na nakuha. Dito namang pangatlo ko nakuha ay medyo malaki rin. Okay na tong 3 piraso na to na nakuha ko. Isasama rin pala ni mama yung mga dahon yan kapag ginulay niya mamaya. Pupunta naman kami ngayon sa mga pitsayan nila mama at ng mga kapatid ko. Pero bago kami makarating doon, meron kami nadaanan dito na isang baka, nakakatakot, parang manunuwa. Nanghahabol kasi talaga ang baka na yon na inaalagaan ng kapatid ko, kaya talagang natatakot ako na lumapit doon. Nakarating na naman nga ako dito sa may mga pitsayan ng kapatid ko, parang 1 linggo na yata na hindi ako nakakapunta dito. Tinitingnan ng kapatid ko dito yung labanos na nakalagay sa basket ko, sabi niya tanim niya daw yon. Hindi daw kasi ganyang kalalaki ang tanim ni mama na labanos, maliliit lang. Linggo pa lang ngayong araw, wala silang mga pasok sa school, kaya naman meron silang mga panahon na magtanim ng pechay. Ang gaganda ng mga pechay ng kapatid ko, parang 2 days na lang yata to, pwede nang harvestin. Eto naman pala, yung katatanim niya lang kanina, 3 beses niya na daw palang tinaniman ang lupa na to. Kailangan lang talagang alaga sa dilig ang pechay para maganda ang kanyang paglaki. Kumuha na rin pala ako dito ng 2 puno lang ng pechay. Sinama ko na rin palang kinuha dito yung mga matatanda niya na dahon at ibibigay ko na lang mamaya doon sa may rabbit sa baba. At bago kami umuwi, dumaan din muna kami dito sa may tanim ni mama na patola. Nanguha kami dito ng mga 3 piraso lang. Yung mga 3 piraso pala na yon, halos karamihan doon ay mga reject pa. Sayang naman kasi kung ang kukuhanin namin ay yung goods, pwede pa yun pambenta. Meron din kami nadaanan dito na 1 puso ng saging, kaya kinuha na rin namin. Hindi pala yan isasama ni mama sa gulay mamayang hapunan na iluluto niya. Ang gagawin lang dyan ay ilalaga, kinabukasan na. Halos mapuno rin talaga ng mga gulay. Ito nalagyanan ko na basket bago kami makauwi. Napakaganda ng panahon ngayon, parang ang sarap tumambay dito sa taas ng bundok kapag ganito ang tanawin. Sinimulan na nga linisan ni mama ang mga gulay. Ako talagang inuutusan niya dito na magluto. Kaya lang sabi ko sa kanya, siya na lang kasi mas masarap talaga siya magluto. Ito pala ulit yung bagoong na ginawa niya. Binanlian niya lang yan ng mainit na tubig tapos natunaw na yung mga isda. Talagang bagoong lang pala ang nilagay ni mama sa gulay na yan. Dito siya nagsalang sa labas para mas madaling maluto kapag sa kahoy. At eto na nga yung itsura nung matapos na si mama magluto. Grabe, ang sarap ng pagkakaluto niya dito kahit bagoong lang ang nilagay niya. Kain na tayo. See you lang. Thank you for watching.